si Pangulong Bongbong Marcos, itinalaga si Police Major General Nicolas Torre III bilang susunod po na hepe ng pambansang pulisya. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Nicolas Torre bilang susunod na PNP Chief kapalit ni PNP Chief General Romel Francisco Marvil na magreretiro na sa serbisyo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, 5 pangalan ang pinagpilian ni Pangulong Marcos para maging pinuno ng pambansang pulisya. Gayunpaman nanaig si General Torre. Si Torre ang kauna-unahang Philippine National Police Academy graduate na mauupo bilang PNP Chief. Siya ay miyembro ng PNPA Class 1993. Sinabi ni Bersamin ang appointment ni Torre ay batay sa merito at sa kanyang performance. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. PNP Chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. The turnover of command will happen June 2nd. Samantala, dinipensa naman ng Malacanang ang pagtatalaga kay Police Major General Torre bilang susunod na PNP Chief. Sinabi ni Bersamin na ang ginawang pagpili ay nasa absolute discretion ng presidente ng bansa na walaan niyang pwedeng kumestyon. Hindi naman masabi ni Bersamin na ang naging performance ni Torre sa paghuli kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dahilan ng pagpili ng Pangulo kay General Torre. Sinabi pa ni Bersamin na lahat ng promosyon ay maituturing na reward, subalit ito anya ay may katumbas ding merit. Ayon pa kay Bersamin, may iba namang konsiderasyon at katangian anyang ikinukonsidera ang Pangulo katulad ng taglay ng mga iba pang contenders sa pwesto. Si Torre ay may 2 estrelya sa balikat sa ngayon at matatanggap nito ang kanyang 4 na estrelya o ang pinakamataas na ranggo ng pambansang pulisya pagsapit ng turnover ceremony na nakatakda sa June 2, 2025. Pakinggan natin ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Na detalye dyan, ano? You know, the appointment of elements of the officers of the PNP, there has to be kept confidential. Okay? We should respect that confidentiality, but it's the President's discretion, which I consider to be absolute because he is actually the well, you cannot consider that Commander-in-Chief kasi civilian yan, no? Pero more or less, ganun. No one can question the use of that discretion. Call it inscrutable. But right now, the considerations that weighed in the choice of General Torre should be respected. Hindi ko masasabi yan dahil alam mo si Presidente always demands performance. Kahit na ano yung pinagawa sa'yo, you must have you must exhibit some high degree level of performance. So maybe that is one. I'm not going to discount that, but there may be other qualities of General Torre that he might have considered in comparison to the qualities of those others who were not given this responsibility. Samantala, tinanggihan ni Pangulong Marcos ang courtesy resignation ni DILG Secretary John Vic Remulla, Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla at Defense Secretary Gilberto Chodoro. Wala din update si Bersamin kaugnay sa courtesy resignation ni National Security Advisor Eduardo Año. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!